Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po mapanoodin niyo buo ito ating video dahil napakaganda to. Dahil nga ito'y legit agency sa Pilipinas. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. Alam niyo naman na talaga ngayon dito nga sa Canada ay marami din mga pinapauwi, yung mga expired, yung mga LMIA, talaga sila po'y pinapauwi at hindi na yung iba pinaparenew. So nakakalungkot lang. Subalit, sinasabi ko sa inyo na kung mayroong mawala or mapaalis sa Canada, meron din yan replacement na makarating din dito. Dahil imposible po na walang papalit sa kanila dahil sino magtatrabaho, walang magtatrabaho dyan. Okay? So, matayang sinasabi ko sa inyo na mayroong mga agency sa Pilipinas na mga legit, subukan nyo lang mag-research ng mga trabaho or mga agency na papunta ng Canada. And again, sinasabi sa inyo na according sa DMW at PUEA, yung kumbaga ang sinisingil ng mga agency diyan, lalo na ito, ay maximum of 1 month salary. Okay? Kung magkano ang salary nyo, yun ang kinukaltas sila. But again, hindi naman lahat ganun nga. Dahil may mga agency din na walang placement fee, wala kayong processing fee lang, yung mga miscellaneous fee lang, yun lang mga sinisingil nila. No? Dahil ito sila, ang mga agency, ay mga bayad na yan ng mga employer dito sa Canada. Kaya hindi sila dapat manghingi ng pera sa mga aplikante. Okay? So, batayang sinasabi sa inyo na ang pagkuha ng IELTS or CELPIP ay isa sa mga importante din na bagay dahil nga ang Canada ay isa sa mga requirements sa PUYAN. No? So, again, habang kayo ay nag-aaral ng IELTS at CELPIP, nagre-review kayo, hanap-hanap kayo ng trabaho dito. Okay? Again, kung wala man kayong mga certificate sa TESDA, wala kayong mga certificate sa anumang trabaho, importante maayos ang inyong mga work experience dahil importante po yan na kayo ay maging competitive sa mga nag-a-apply papunta dito. Dahil hindi pwedeng sabihin nyo, ako po ay isang housekeeping, tapos ang aking trabaho ay caregiver. Ay, hindi po pwede yun. No? Ang importante dyan ay meron kayong sapat na experience upang kayo ay makapag-apply. And again, kung wala man, antay-antay lang kayo, hanap kayo ng trabaho ng mga skilled work dahil ito ang mga hinahanap ng Canada, mga skilled workers. No? So, importante po yan na kunin nyo, ano ba mga demand jobs dito sa Canada? Yan ang hanapin yung trabaho. No? IT, welder, mga butcher. Subukan nyo yung mga trabaho na yan kasi yan ang mga dinidemand na papunta ng Canada. So, malaking bagay po yun na kayo ay nag-apply. Basa muna kayo. Magbasa muna kayo bago mag-apply. Huwag po kayong, housekeeping, caregiver, apply na ako. Hindi po. Basahin yung konteksto. Pag nakita nyo na kayo may mga sapat na experience sa mga hinahanap nila, kopyahin nyo at ilagay sa resume nyo, i-modify nyo lang yon para magmamatch yung inyong, ang hinahanap ng employer at ang inyong resume. Dahil resume is a key. Kahit gaano pa, alam ko trabaho na yan. Alam ko trabaho na yan. Pero hindi mo naman sinusulat yung mga alam mo. Kaya importante po yan na kayo ay nagbabasa. Hindi lang kayo nag-a-apply lang kayo ng apply kasi may alam ako dyan. Hindi pwede yun. Okay? Kaya nga, sana po ay itong aking mga tips sa mga inspiring na pumunta sa Canada. Sana po yung makatulong sa inyo. Okay? So, patayin guys, puntahan natin yung website ito dahil ito po ay itong agency na to ay nag-hire sila ng trabahador papuntang Canada. So, halika, tingnan natin yung kailang website. So, ganun po mga guys. Again, ito po ang MEC International Manpower Resources Incorporated. Ito po yung MEC. Ito po ay kukuman ay may 2 taong work experience dito. Subukan nyo at ito po yung salary nila. 2,500. Hindi po to per hour. Ang laki naman ng sahod ito kung per hour. So ito po siguro ay baka isang buwan ito na salary dito. No? At ito po ay nasa Ontario, babae o lalaki, anong kasarian ninyo, pwede kayo dito. Kung kayo man ay 18 years old and above,
pwede kayo mag-apply dito nga sa trabaho na to. At again, ito yung pinaka-importante sa sinasabi ko nga sa inyo kanina, na kung kayo man ay magsulat ng inyong mga resume, importante na basahin nyo ano bang job description na hinap nila. Then kung kayo man ay may mga job description na kagaya nito, then subukan nyo mag-apply ng ayon sa kanilang mga hinahanap. Okay? Again, ito po ang job description. With a valid passport of at least 5 years, previously worked at a big plant such as Robina, Monterey, Mother Earth, or ano-ano pa dyan na mga malalaking kumpanya na inyong mga pinapasukan. Isulat nyo kung anong company yan at anong mga ginagawa nyo. Dahil importante po yon na alam nyo mag-cutting, yung mga deboning, mag-slaughtering, at kailangan nyo ng video sa inyong workplace. No? Kung maka-side trip kayong mag-video-video dyan ng pagkaano maggawa ng or sa trabaho, paging cutter, deboning at saka slaughter. Okay? Importante po yon na meron kayong sapat na ano ba mga ginagawa nyo bilang isang slaughterman. Okay? Kasi ito po ay slaughterman ang hinahanap nila. Again, ito po ay ang qualification dito. Minimum of 2 years work experience. Candidate must have at least high school graduate. High school lang, pwede ka na dito mag-apply. So, napakaganda to. Subalit, can communicate English, able to work with a team, and also meron kayong IELTS certificate na overall band score of 4.5. So, madali lang to. Sinasabi ko sa inyo, madali lang po ito. So, again, dito sinasabi ang placement fee ay yung maximum 1 month salary na sinasabi ko sa inyo. And again, ang kanila pong agency ay matatagpuan dito nga sa West Caloocan City sa Metro Manila. So again, subukan nyo lang. Puntahan tong MAC International Manpower Resources Incorporated. I-google ninyo upang makita nyo kung saan to makikita ang agency. Okay? Again, sinasabi ko sa inyo, importante po na ang inyong ano ba ang job description upang magkaroon kayo ng idea at isulat nyo sa inyong resume. Dahil kagaya nito, sabihin nyo, ako, nagtatrabaho ako sa slaughter. Una, ang work experience. Pangalawa, anong ginagawa nyo? So, importante po yan na meron kayong mga ginagawa. Anong mga ginagawa nyo? Sulat nyo sa resume nyo. O ito mga ginagawa ko, sulat sa resume nyo. Tapos, anong company? Diba? Kasi importante po yun na magtrabaho kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo na dito sa Canada, may mga slaughterman din, mga butcher. So, yun ang mga demand. Every year yan, nag-hire ang Canada ng mga butcher. So, ito ang pinaka-the best. Kung kayo man ay maghanap ng mga trabaho, punta kayo sa mga butcher. Doon kayo pumunta sa mga butcher ng mga field. Dahil itong butcher ay lagi, every year to. Mga welders, scaffolding, ano pa bang mga hinahanap sa Canada? Mostly dyan, di ba? So, kaya nga sinasabi sa inyo na pag-aralan nyo, ano bang mga demand sa Canada na pwede kayo mag-apply papunta dito. Dahil kung hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtitingin kung anong mga demand, sige lang, trabaho lang tayo, tapos punta na Canada. Okay? Hindi po plus factor yung nasa abroad kayo. Kami po ay mga ex-abroad po, pwede kayo mag-apply dyan. Hindi po qualify. Isa sa mga qualification, ex-abroad. Wala po yan. Ang importante po dito ay kayo ay may sapat na qualification, work experience dahil yan ang pinaka-the best. So, but anyway guys, again, sinasabi sa inyo, kung kayo man ay mga baguhan lang dito sa aking channel, sana po ay makatulong to sa inyo. At again, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo kung meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At pwede niyo i-share ito ating mga video sa inyong mga social media platform para at least marami din naman tayong matulungan mga tao na gusto rin pumunta ng Canada. No? So again, sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, mag-ingat po kayo lagi, dasal-dasal lang, na sana po ay maging safe kayo dyan. At again, kung kayo man ay, sinasabi ko nga, kung kayo man ay qualify, punta kayo sa Canada. Okay? So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.